Mapagpalang araw po sa bawat isa. At bago ko po anyayahan yung aking asawa at yung dalawa naming anak ay kagabi po ay nagpaabot ng medyo maikling testimony ang aking asawa. At bago po kami magandog awit ay nais ko muna pong basahin. At kung meron man ako may dadagdag sa bagay na ito ay ang Panginoon nawa magpaalala. At kaya sa oras na ito, mga mahal na kapatid, at nais ko na lang basahin siguro para wala man po akong makaligtaan. Kung meron man makaligtaan, dahil kagabi nag-usap kami sa ilang bagay dito na kanyang testimony ay Panginoon na lang po ang bahalang makakita ng bagay na ito. At pagbati po sa bawat isa, unang-una sa Panginoon, sa ating Panginoong Diyos, sa ating pinaglilingkuran, at pagbati na rin po sa ating kapatid, Brother Ryan, sa kanyang kaarawan sa araw na ito. God bless po at God bless din po sa bawat isa sa atin. So, nais ko pong basahin ang simpleng patotoo ng aking asawa. So, sabi niya po rito, mga mahal na kapatid, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Nais ko lang po magbalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat kahapon po ay muli siyang nagdagdag ng isang taon sa aming buhay. Birthday ko po kahapon at nung nakaraang Friday day naman po ay birthday din po ng aming panganay na anak, si Yang Yang. At ngayong araw naman po ay si Kuya Ryan at sa Monday ay ang aking asawa. Isang buong taon po muli na naranasan ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa akin po personally at sa aming pamilya. May mga pagsubok po kami na naranasan pero tunay po na siya ay Diyos na hindi nagpapabaya kung tayo ay magpapakumbaba at ipagkakatiwala lamang ang lahat ng mga bagay sa Kanya. So salamat sa Panginoon. Nang nagpaayos po kami, ito po yung bagay na Kanyang nais ipakita, unang-una. Dahil nung nakaraan pong 2022, ay batid naman po ng bawat isa sa atin dito, na nung nakaraan, 2022, ay nagpaayos po kami ng bahay, ay doon po nagkaroon ng sabay-sabay na mga bayarin. At marahil alam naman po ito ng bawat isa, unang-una. Kaya po nagawa namin ito for our comfort, mga mahal na kapatid, at pati na rin po sa mga nagiging bisita natin kapag mayroon po tayong okasyon o kaya biglaan, mga mahal na kapatid. So yun po yung dahilan at naging desire namin para maipasaayos po ang ilang mga bagay. At dumating po sa point na nahihirapan na kaming mag-asawa na i-manage ito dahil nga po sa malaki na yung binabayaran namin at hindi nagpapang-abot yung sahod at due dates ng mga bayarin. At dahil po sa aming nararanasan, ay nakita po naming mag-asawa ang pagtuturo ng Panginoon at nagkaroon kami ng realization. So sa ilan po siguro ay nalaman ng iba, yung aming pinagdaanan, kung ano man ito, mga mahal na kapatid, ay nalaman nyo po ito. At nagkaroon din po kami ng leksyon sa bagay na ito, na maraming realization nga. At kapag merong mga kapatid na tila baga nakakaranas nito, ay minsan nagagawa namin na makapag-share kung paano ito harapin. Dahilan una na nga po ay pinaranas ito sa amin at marahil maaring makatulong sa sino man kapag dumating sa point yung bagay na yon. At pagpatuloy ko po yung testimony, nagpakumbaba kami sa Panginoon at humingi ng tawad at ipinagkatiwala po sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Humingi sa Panginoon ng wisdom, paano i-manage ang pagsubok na aming nararanasan. At ito po yung panahon, mga mahal na kapatid, na minsan di ko namamalayan, yung aking asawa po ay biglang tumataas sa aming bahay at nananalangin siya, lumuluhod sa Panginoon. Dahil ang tunay po na yung bagay na ito na aming naranasan ay talagang di po namin alam kung ano yung gagawin namin. At salamat dahilan meron pong isang asawa na patuloy na nananalangin at humihingi ng tulong sa Panginoon, wisdom, paano magagawa yung bagay na ito. Dahilan ako po kasi nung panahon na yon ay tila baga nandoon din po yung pagtitiwala ko sa Panginoon at marahil meron din pagkukulang dahilan
Naipapanalangin ko naman po mga mahal na kapatid, pero iba yung magkaroon ka ng pakikipag-deal sa Panginoon. At salamat dahilan mayroong, sabi pa nga rito, ng aking asawa ay tunay po na naranasan namin ang gawa ng Panginoon, His miraculous ways. Salamat po sa kanyang habag at biyaya na patuloy na ipinaparanas sa amin. Ipinagpapasalamat din ko din po sa Panginoon dahil 3 years na rin po ako sa aking work, buwan ng July, din po kasi nang makapasok ako sa company na ito, na masasabi ko po na ang Diyos ang nagkaloob sa amin, sapagkat taong 2021 po, nang dumalangin ako noon sa Panginoon na pagkalooban niya pa kami ng karagdagang kliyente o trabaho na hindi lamang para sa aming mag-asawa, kundi para na rin sa kanila, kuya, at sa kapatid ko po na si San. Sapagkat ng panahon na yon ay may mga binabayaran pa na may kaugnayan sa naging project po natin na nagpagpapa second floor ng church. At sa habag at biyaya po ng Panginoon, ay pinagkaloob niya sa amin ang trabaho na ito, na kung saan po ay kahit sila kuya, silang mag-asawa, at Sister Ann ay nakapasok rin po, bagamat bumilang muna ang ilang buwan at taon bago sila nakapasok. So ito po yung company na Paradise, mga mahal na kapatid. And every time po na dumadalangin ako noon sa Panginoon, isa po sa lagi kong pinangahawakan ay yung pangangaral ng isang manggagawa na aking napakinggan na kung may nais kang hilingin sa Panginoon, ay maaari kang maging specific sa panalangin. Kung sa healing man ito, spiritual or material needs man ito. At pinanghahawakan ko din po ang nasusulat sa Book of James na nagsabi, faith without work is dead. Kaya after ko po mag-pray noon, ang ginagawa ko po ay naglalagin ako sa online jobs account ko at magsisend po ako ng 10 application per day na nandoon po, na andun po ang buong pagkakatiwala sa Panginoon. Mga ilang buwan din po na ganoon ang ginagawa ko. So, hindi po pala naging madali yun, mga mahal na kapatid, at halos araw-araw niya. So, naikwento naman niya ito sa akin, mga mahal na kapatid, at naalala ko lang din ulit ito kagabi. So, nang makapasok po sila kuya, ay lalong higit ko pong nakita na ito ang katugunan ng Panginoon sa aking dalangin, sapagkat kahit po yung mga katangian na hiniling ko sa Panginoon ay nandoon. Flexible hours, good management, mababait na managers, at yung iba pa po, ay nakita ko. At sa biyaya po ng Panginoon, hanggang ngayon po ay nananatili kami at nananatili sa company. Ang Panginoon po ang nagbibigay at siya din po ang nag-aalis according to His purpose. At magiman po ang iba naming trabaho ay pinapasalamat ko din sa Panginoon sapagkat bumilang na rin po ng mga taon, hanggang ngayon po ay nanatili sila. Ito po ay biyaya ng Panginoon. Amen. Nang magdesisyon po ako na mag-resign sa trabaho sa Laguna taong 2012 para sumuporta sa nagpapasimulang gawain noon dito at makalaya din po sa compromise dahilan yung trabaho po kasi nila dati ay talagang nagpapantalon po, mga mahal na kapatid. So yun po yung compromise doon. At di ko po alam kung alin pa yung ilang mga detalye doon. Ay wala po akong katiyakan kung ano ang magiging trabaho dito. Ipinagkatiwala ko lang po sa Panginoon ang lahat. At sa biyaya po ng Panginoon ay mahigit 12 years na po ako sa online jobs. Maraming kliyente na po ang akong hinawakan. Marami na pong nawala. Pero sa biyaya po ng Panginoon, yung first client ko po, under my account ay hanggang ngayon ay nanatili. Mahigit 11 years na po siya. At isa po siya sa dahilan kung bakit dumami po kaming nagwo-work online dito. Sila po ay mga instrumento ng Diyos upang matugunan ang aming pangangailangan at ng ministry sa dakong ito. Tunay po na napakasagana ng kanyang biyaya. Amen. Hindi lamang po sa material, kundi lalong higit po sa mga spiritual na bagay. Andyan po ang kanyang pagtuturo, ang pagsaway, at ang pagpapalago. Ang Panginoon po ang patuloy na nagpapala ng gawain natin sa dakong ito. Salamat po sa kanyang habag at biyaya. At sa Panginoon ko po, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Amen.